Ayan, good morning, church! Good morning, church. Magandang umaga po sa atin. Ayan, sana po ay nabusog tayo. And are we having fun sa ating Yes Ministry ngayong umaga na to? And shoutout po sa nagpagoto sa atin. Happy birthday po, Kuya Dom Ergiza. Ayan, happy birthday po sa inyo. And yun din sa nanonood ng Facebook Live, shoutout sa inyo. Hindi pa pala na-present. Nawala. Antayin po natin. Ang laptop pala to ni John G. Hindi lumalabas, John G. Tulong. Sensya na, wala po kasi akong M2. Sige. Mag-pray muna tayo bago tayo mag-start. Join me in the word of prayer. Panginoon, maraming pong salamat. Yan, dahil we are part of your church. Youth involved and singles. Salamat, Panginoon, dahil we have the chance to showcase our talent na binigay niyo sa amin, our skills. And sana, Panginoon, hindi yung talento yung makita niyo, kundi yung right heart namin. And ganun din, God, yung mga nandito ngayon sa simbahan ng Quezon City South. Pray, Father, that you look to our hearts and you see a seeking heart. A heart that loves you. A heart that wants to know you. And sana po sa lesson namin ngayong umaga ay maraming kaming mapulot because we want to know you better, God. And we want your comfort every single day. And sana po kaming youth, we pray, Father, that you give us the strength that we need. And ngayon, Panginoon, sana po itong lesson na to, hindi lang to maging another kwento, kundi ma-apply namin, Panginoon. Because you reveal to us many things. And yun lang po, Ama. Bless our time to catch your pray. Amen. Ayan. Ready. Sakto pala yung prayer ko. So ako pala si Kuya Dan ng Involved Ministry. Kuya Dan na. So, pansin nyo naman, puro tanong yung umpisa. So, magtatanong din ako. No, naranasan mo na bang mabigyan ng blessing? Na so big, no? Parang si Abraham to guys. Na so big that you needed time to absorb it. No, parang, totoo ba to? No, kasi too good to be true. Yung akala mo, yun na yung highlight, pero sabi ni God, wait, I'm not done yet. Now, Genesis chapter 18 shows us na sometimes, before God fulfills His promises, He first shows up in an unexpected way. So the title of our lesson is Moments That Reveal God. So me and Junji will preach. So join me in reading sa Genesis chapter 18, verse 1 to 2. So 2 short verse lang to. Quiet time namin to sa Jesus Creed, day 9, kung di ako nagkakamali. So dito, sabi dito, the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre, while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Grabe, no? Genesis chapter 18 takes place sa isang ordinaryong moment, ordinaryong panahon. Si Abraham ay nagpapahinga. Home, no, near the trees of Mamre, a place connected to his worship. Babasa natin yun sa sa chapter 13. Na-mention din na nag-chill si Abraham, di ba? He was sitting at the entrance to his tent. And nag-chill siya, hindi sa malamig na kwarto, sa aircon, no. Sa gitna ng initan. Saktong-sakto, no? Naramdaman nyo na ba yung init, no, sa Pilipinas? Dahil, and speaking of init, no, mainit-init din yung pangako ng Diyos kay Abraham that time. Because si Nathan, 20 years old, si Abraham naman, 99 years old. Sinabi sa kanya, babaguhin ko na yung pangalan mo. Hindi na Abraham, di ba? Abraham. And then, magiging tatay ka na. Finally, after 99 years old.
And hindi lang ng isa, kundi napakarami. And we know this story. Ito yung familiar na binabasa natin about kay Abraham. Kaya siguro si Abraham, ng time na to, napatulala na lang siya. No? Nagmuni-muni. Kahit sa gitna ng initan. Ganon siya na-overwhelm sa mga pangako ng Diyos. And without warning, 3 visitors came and arrived. And what seems like a single interruption becomes a divine encounter. This reminds us na si God, nire-reveal niya yung sarili niya in everyday moments. Not just in sacred settings, but in the middle of everyday life. Sa bahay man yan, habang nagpapahinga tayo, and minsan, unexpected times. So what can we learn sa scripture na binasa natin? And I will be sharing the first point. Second po si Junji. Our first point is our responses to people reveals our responses to God. Our response to people reveals our response to God. I don't know, we know this. Pero makikita natin, the Lord appeared. Diba? Unang-una pa lang yan, verse 1. The Lord appeared. God initiates yung encounter. Sinabi ng passage na ang Panginoon ay nagpakita kahit hindi pa siya nakilala or nakita ni Abraham that time. God often comes to us before we are aware of Him. And divine encounters begin with God's initiative. Not with our initiative. Na minsan natin yan, misinterpret natin. I need to initiate. No. God already initiate. Ano ang kailangan natin? Awareness. We are not aware of His presence. Minsan, namimiss natin ang Diyos. Hindi dahil wala siya, kundi dahil hindi tayo attentive. Are you attentive today? If we are distant from God in our private life, private, di ba? Quiet time, prayer time, we will miss Him in the public. And kung si Abraham ay nananatiling nakaupo, di ba? Nag-chill sa comfort niya, baka na-miss niya rin si God sa pinuntahan niya or sa pintuan nila. And the same is true for us today. We need to be aware sa presence ni God. Are you aware sa presensya ng Panginoon ngayon? And the next thing na pwede natin makita dito, nakuha po akong picture. Ayan, meron pong painting po siya. I really love the painting. Sabi dito, when he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Sino po dito 99 years old? Wala pa naman. Si Nathan, 20 pa lang eh. At 99 years old, si Abraham ay may edad na. Bakit kaya 99 pa lang, no? Si Abraham, 99. May edad na. Pero anong ginawa niya? Nagmadali pa rin siya. No other translation, he ran. Hindi niya pinotektahan yung dignity niya kahit na pamamahi niya yun. Pinili niyang magpakumbaba. Ito yung puso na tumatanggap sa Diyos. So convicting. It reveals his heart. Hindi proud, hindi passive, kundi eager at humble. Ako po, I really appreciate yung culture natin sa Quezon City South Sector. Napaka-welcoming natin. Di ba? Kasi pag pinto pa lang, may kape na, may mga pagkain doon, at maasikaso tayo. Pero may isang bagay na pwedeng mag-reveal sa atin kung paano natin hina-highlight yung honor natin kay God. Kung paano tayo tumutugon kapag tayo na yung inconvenience or naapektuhan. For Yes Ministry, hindi ko lang agree sila, for sure, majority of them, yung pagiging late namin. Sorry sa mga parents ko, lagi kaming late gumising, late bumangon, late kumain, di ba? Nakakailang ulit na kayo, kumain ka na, may lakad ka mamaya. Ganyan. And to share, ako nga, yun, yung pagiging late ko. And one time, I think 3 weeks ago to, fresh na fresh. Na-late ako sa usual rating ko, or usual routine ko na beating yung 10 a.m. Yun, kakompetensya ko yung oras, no? 10 a.m. service natin. Ganun po ako. 9 a.m. alis na po ako ng bahay para maglakad, 15 minutes walk para sa sakayan. Nakatira po ako sa Mindanao Avenue, kung saan malapit po sa Novaliches. So in the middle po ako noon. And then pag darating na yung mga UV, puno na po. So that time, that Sunday,
30 minutes na ako naghintay sa initan. And then, 9:40 na, 9:30 na. So nag-book na ako ng angkas. Sabi ko, makakarating ako. 10 a.m. So, habang nakaangkas po ako nun, dahil palate na ako, nagmamadali ako. Bigla pong may motorista na tumabi sa amin. Sabi nung motorista, Sir, flat po kayo. Malayo pa po ako nun, papunta pa lang ng Viluna. Kasi doon po tayo sa 15th Avenue. Tapos pangalawa, motorista, sinabi ulit, Sir, flat uli kayo. Sa pangatlo, 3 times. Ako na insecure ako, bigat ba ako? Tapos yung driver, gano'n na siya. Pet peeve ko yun yung driver, gumagano na siya. And, ayun, tumakbo ako. In short, na-late po ako. I have excuses. Tumakbo po ako, and, siyempre, pagod, tumakbo eh. And frustrated. Hindi dahil nahihiya po ako sa tao, kundi dahil pakiramdam ko, I disrespect God. And I hurt God dahil na-late ako. And then hanggang ngayon, almost 10 years na po ako as a Christian. Thankful ako na nasasaktan pa rin ako kahit late ako. And I have valid excuses para ma-late. Napalatan eh. Pero I'm hurt. Pero how about tayo, mga kapatid? Mas importante ba ang dahilan natin kaysa sa pag-honor natin kay God? No? Ulitin ko po yun. Mas importante ba ang dahilan natin kaysa sa pag-honor natin kay God? Kung ang edad at title ni Abraham ay valid reason para manatili siya nakaupo, bakit nagmadali pa rin siya at nag-bow down? And I want to lift up our seniors, di ba? Mga tropa pips ni Abraham. They are always early, di ba? Nakaka-convict yun. Kanina nga, kasama ko si in-lolo ni Julian. No, pwede naman sila magpahinga or mag-online. But they choose to attend our church. Hindi lang umattend, kundi maaga umattend. They are early. They are early. Di ba? Come on, self. Hindi na, wag na natin i-beat. Come on, self, wag mo na i-beat yung 10 a.m. I-beat mo na yung mga seniors. Pagiging maaga. Normal ba na bigyan natin ng excuses ang Diyos? No? Mga kapatid, no, may brothers and sisters in Quezon City, hindi tayo bisita dito. Ito ang simbahan ng Diyos. At tayo ay pamilya na tinawag upang paglingkuran at sambahin siya. Let us honor our God not only in our words, but in our urgency, humility, and even respect. Kapag pinahalaga natin ang presensya ni God, we serve willingly, hindi selective. We respond quickly, hindi convenient lang. And we welcome people, hindi lang kapag komportable tayo. At kapag ganito tayo namuhay, ini-encourage natin yung iba. Hindi lang umupo sa church, kundi makita at matagpuan si God. Because our actions reveal our responses to God. At kapag nagsimula na tayo na makita ito, we recognize that He is already present in the people around us. And that leads us to our second point. So kung tawagin si Junji for second point. Wait lang po Nahirapan ako.
Yan. Thank you, Chris bro, sa pagtulong. So, yan. Sorry po sa pag-antay, no? And muli, gusto ko lang ulit welcome lahat sa ating Sunday worship service ng ICOC Quezon City South. And maraming salamat kay Daniel for sharing our first point. No, totoo na we need to honor God not only in our words, but in our urgency and humility and respect. So, kung kanina, napag-usapan natin ang tungkol sa encounter natin kay God through people and through our actions towards others. So ngayon, paano naman kung walang iba sa paligid natin, kundi tayo lang? No, how do we recognize and encounter God through ourselves? Maliban sa ating personal time kay God, yung quiet time, prayer time natin, paano natin ma-encounter si God sa pang-araw-araw? So basahin po natin sa Genesis pa rin, chapter 18, verses 9 to 15. Sabi dito, "Where is Sarah, your wife?" The visitors asked. "She is inside the tent." Abraham replied. Then one of them said, "I will return to you about this time next year, and your wife, Sarah, will have a son." Sarah was listening to this conversation from the tent. Abraham and Sarah were both very old by this time. And Sarah was long past the age of having children. So she laughed silently to herself and said, "How could a worn-out woman like me enjoy such pleasure, especially when my master, my husband, is also so old?" Verse 13, "Then the Lord said to Abraham, 'Why did Sarah laugh? Why did she say, "Can an old woman like me have a baby?" Is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year, and Sarah will have a son." Sarah was afraid, so she denied it, saying, "I didn't laugh." But the Lord said, "No, you did laugh." This time, dito sa part ng chapter 18, binanggit ng isa sa mga visitors which is si God, kung ano yung mangyayari kay Sarah the next time na magkikita sila. Sabi niya, magkakaanak sila ni Abraham despite of their old age. And yung naging response dito ni Sarah, which I think some of us can relate, nagduda siya at tinawanan niya yung narinig niya. For me, this is one of very interesting stories in the Bible. Mula sa unang part na shinare kanina ni Dan, hanggang dito sa part na kung saan na-highlight yung promise ni God kila Abraham and Sarah. To be honest, nung una, nahirapan akong ipag-connect yung dalawang points na to. And somehow, I realized that recognizing God does not only refer to people as the image of God, but also to the promises that He has for us. We recognize God through His promises. So, para ba sa ating second point, our response to the promises reflects our response to God. No, ako naman po yung magtatanong, mga kapatid. If I may ask, ano yung isang pangako sa iyo ni God na pinanghahawakan mo hanggang ngayon? Ako, mga kapatid, isa sa mga pangako na pinanghahawakan ko is yung nasa Matthew 11:28. So, pwede niyo siyang basahin. Sabi doon, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens,
and I will give you rest. This is one of the promises ni God para sa akin na pinanghawakan ko, that He will give me rest. He will sustain me and also restore me. But just like Sarah, hindi mawawala sa akin yung doubts. Paano ba mangyayari yun? And sometimes, I settle for less. Yung point na tatanggapin ko na lang yung sitwasyon ko, instead of thriving, ang nangyayari ay gusto ko na lang makasurvive. At ito yung pattern na kagaya ni Sarah, minsan na-encounter natin. On verse 12, sabi doon, she laughed silently to herself and said, "How could a worn-out woman like me enjoy such pleasure? Especially when my master, my husband, is also so old." Dito, si Sarah, nakafocus siya sa sarili niya. Dinefine niya agad yung sarili niya based sa kanyang age at sa age ni Abraham. She was already convinced na hindi na siya magkakaroon pa ng anak. And this is also true to ourselves. Sometimes, we tend to focus on what we believe we can control, rather than on what God is able to change in our lives. And it reflects and reveals our response to God. Sa case ni Sarah, because of her age, at siguro marami ng discouragement siyang na-experience sa tagal niyang nag-aantay na magkaanak. Kaya siguro ganun na lang din yung naging response niya kay God. Pero paano tayo mga kapatid? Now, I wanna call out those old disciples. Now, lately, how have you been responding to God's promises throughout your life? Para naman sa mga young disciples na katulad ko, now, which of God's promises is shaping your response to Him? Ito yung nature natin as a human being, no? Tao. Meron tayong limitations. Yes, totoo. We have weaknesses, we have strength. But as a disciple or a follower of God, we don't look to those limitations. No, we look on promises of God. Kung gaano kalaki yung pangako sa atin ni God, ay mas higit yung kapangyarihan and glory na meron siya. On verse 14, sabi dito, "Is anything too hard for the Lord?" Naniniwala ba tayo mga kapatid na merong hindi kayang gawin si God sa buhay natin? Sa relationship natin sa iba, sa family natin, sa ministry, or even sa sarili natin. Para sa mga nag-aantay, tingin nyo ba na hindi na darating yung mga bagay na matagal na nating inaantay? Para naman doon sa mga feeling na stuck na sila sa buhay nila. Do we settle na lang ba kung nasan tayo ngayon? Or are we even still thriving to wait and trust that one promise ni God sa atin? Have we ever asked ourselves kung mahirap ba talaga para kay God yung mga promises niya, o tayo lang yung nahihirapan na maniwala na kaya ni God? Kayang gawin yung imposible para sa atin. Maybe the reason is, kagaya ni Sarah, marami rin tayong discouragement na experience.
na nagiging reason kung bakit tayo nagda-doubt kay God. Just to share mga kapatid, last year ng May 2025, sinubukan kong mag-hike na umakyat ng bundok. Major hike po yun. Now, it was my first major hike, supposedly. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya natapos. Hindi ko natapos yung 6 na bundok dahil hindi ko in-expect yung hirap. And hindi talaga ako prepared nung time na to. Then last week lang, Saturday, nagkaroon ulit ako ng chance para balikan yon. Located yun sa Zambales. Now for some hikers, they call it revenge hike. Na kung saan, tatangkain mo ulit na tapusin yung bundok na hindi mo natapos. So when we arrived sa jump off, I couldn't help myself but to reminisce. And also kabahan. Kasi nga, what if hindi ko ulit siya matapos? So nag-start kami, wala pa ako sa kalahati ng hike na yun. Feel ko na yung katawan ko na parang gusto nang tumigil. At nung dumaan kami ulit doon sa part na kung saan umexit ako last year, na-feel ko yung doubt. To the point na sobrang tempted ako umexit. Hanggang sa tumatagal yung hike. Na nararamdaman ko na yung legs ko, sumusuko na. To the point na pareha silang pinupulikat. The only thing na sinasabi ko sa sarili ko habang naglalakad was, God, unti na lang. Hindi kasi umiyak kahapon eh. The only thing na sinasabi ko sa sarili ko habang naglalakad was, God, unti na lang. God, pahingi pa ng konting lakas. Hanggang sa natatanaw ko na yung pang-anim na bundok. Yung last na peak, iba yung pakiramdam. Sorry po. Hindi rin ako prepared umiyak today. Na iba yung pakiramdam. Thank you, Jen. Iba yung pakiramdam. Yung joy and gratitude na naramdaman ko nung natapos ko yung 6 na bundok. I realized na kagaya ni Sarah, na magkaroon man tayo ng doubts sa sarili natin at kay God, hindi pa rin yun yung magiging reason ni God para hindi ito pa rin yung mga pangako niya sa atin. Sabi nga sa Genesis 21:6, And Sarah declared, God has brought me laughter. All who hear about this will laugh with me. Who would have said to Abraham that Sarah would nurse a baby? Yet, I have given Abraham a son in his old age.
sa akin pagtatapos, gusto ko lang sabihin, just like Sarah, mapupunta din sa atin yung huling halakhak. Magkakaiba man tayo ng mga pinagdadaanan, maybe some of you ay nakakaramdam na endgame na to, na hanggang dito na lang yung plans ni God for us. But always remember, mga kapatid, God showed and fulfilled His promises and plans to Sarah and Abraham. Na sure ako, na mas matanda pa sa mga seniors natin ngayon. What more pa kaya ang pwede niyang gawin sa buhay natin? We just need to recognize and reflect our response sa mga promises and plans ni God. Hindi magiging madali. Totoo yun. But I assure you, there is nothing too hard for the Lord. Encouragement para sa atin is to look for those moments that reveal God. And yun lamang po, mga kapatid.